At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Lubo, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Binalaki ng emperador si Lobo at siya ang namabahala sa grupo ng mga sundalo. Palagi silang nadadalo sa laban at nasasakop nila ang iba't ibang bayan. At malaki ang tiwala ng emperador sa Lobo. Malapit nang ikasal si Sashi. Ngunit balak na umatras sa kasal at iisang lalaki ang kanyang gustong makita, kundi si Lobo. Isang araw, tinawag ng emperador si Lobo at sinabi niya na magpunta siya sa dati na kinalakihan niya sa bayan ng Kaiso. Sabi niya, ma, pupunta sa bayan ng Kaiso. Kung saan, doon ako lumaki. Maraming alaala ang naiisipan ko noon. Pero mas mabuti na yon. Si Sashing, nandun pa kaya siya? Matagal ng panahon hindi ko siya nakita. Buhat nang nilinlang niya ako. Matagal na yon. O, diba ang sabi ko, hindi ko na itutuloy ang kasal ko. O ano, wala na bang nakapila sa labas para manligaw sa akin? At mag-alay ng kasal? Anong wala? Mahal na prinsesa. Ayun, madami pang nakapila. Ikaw pa ang mawawalan. Sa ganda at talino mong yan, maraming lalaki ang magkakagusto na maging asawa ka. Kahit anong gawin mo, di sila titigil hanggat di ka napapangasawa. Talaga? Pero may naisip akong paraan para mawala sila sa akin. Para mawala ng pag-asa ang mga yan. Para tumigil na sila. Ha? Ano naman ang gagawin mo? Manood ka na lang. Tumayo kayo. Oh, ayan ba ang mga manliligaw ko? At gusto akong pakasalan? Aba, parang mga elepante ang mga katawan. May pinasasabi sa inyo ang mahal na prinsesa. Alam ko na nanggaling kayo sa mayayaman na angkat. Alam namin na hindi ka mabait sa mga nag-aalay sa'yo ng kasal. At alam din namin na lahat ay tinatanggihan mo para maging asawa mo. Pero nasa pamilya kami na mayayaman at makapangyarihan na angkan. Gusto nyo ng pagsubok? O heto, ilabas na ang gagawin na pagsubok!
prinsesa, nandito ang isa ninyong manliligaw na nanggaling sa isang angkan ng mayayaman. O sige, papasukin mo. Sige. Piliin mo dyan kung may laman o wala. Ang 3 kahon na yan ay walang karga. Ang rason kung bakit kung mahal ng prinsesa ang mga paru-paro, hindi niya ito ilalagay sa kahon, bagkos hahayaan niya ito makalipad. At isa pa, hindi ako nagpunta dito para manligaw sa kanya. Pasensya ka na. May nagpapabigay lang sa iyo ng sulat na ito. Mahilig ka pala sa bulaklak na yan. Alam mo ba na ang bulaklak na yan ay hindi nabubuhay na wala siyang ibang kasama? Ha? Sige po, mahal na prinsesa, ako'y aalis na. Sige. Ako ang may kasalanan ng lahat ng pagkawala niya. Ako ang may kasalanan. Lobo, nasan ka na? Hihintayin kita. Lahat ng pangako ko sa iyo matutupad. Pero hindi ko alam kung buhay ka pa o wala ka na. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako sa nangyari sa kanya. Kahit matagal na yun, sariwa pa rin sa akin. Masakit ang pagkawala niya. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ginawa mo ang lahat para protektahan siya. Yun ang di niya alam. Kung saan man siya ngayon, sana tahimik na ang kanyang buhay. Sana maganda ang kanyang kapalaran. Sana! Mahal na Pinono, gusto niyo bang kumain? Hindi ko nagugutom. Kumain ka na! Kasi malayo ang iyong nilakbay. Kung gutom ka na, kumain ka na, Wen. Ay kung nabuburing ka, maghanap ka ng bagay na mapaglilibangan mo. Tingnan mo, basahin mo ang nasa card na yan. Na kung may nakakasagot ng tanong na yon, libre ka sa pagkain. Ha? Bakit, Pinuno? Alam mo ba ang sagot? Tawagin natin at andyan na yun yung kasama natin. May natagpuan ata na kartel para makapagpahinga tayo. Oh, ano po ang sagot sa tanong na yan, Pinuno? Yan ang sagot. At sabihin nyo sa prinsesa niya na huwag siyang masyadong arogante. Mahal na prinsesa, may isang lalaki dito na nakasagot ng tanong ninyo. At ang sagot niya ay lobo. At ang sabi niya, ang lobo ay may 4 na sakong. At sabi pa niya, sabihin mo sa prinsesa na huwag masyadong arugante. At ang sabi pa niya, wala kang alam sa buhay ng mga lobo. Ang lalaking yun ay tama. Parang alam niya ang katangian ng mga lobo. Nasaan ang taong yon? Gusto ko siyang makilala at makipagkaibigan sa kanya. Talaga? Sige, sana. Makita natin ang taong yon, mahal na prinsesa. Tao po! Andyan na po, sandali lang.
Kayo ba ang magpapalipas ng gabi dito sa at kakain? Kailangan na ihanda mo na ang tutulugan namin. At gusto naming magpahinga. At yung mga resto, di na pwedeng tumanggap. Isara ninyo hanggat nandito kami. Magbabayad kami kahit magkano. Isaran nyo ang iyong kainan at kartel. Kami na lang dito sa iyong lugar. Sige! Pumasok kayo! Pasok! Dito sa beranda, nakikita kong bundok ng mga lobo. Hindi ko malilimutan ang lugar na ito. Memorable lahat sa akin. Ang aking mga kapatid, ang mga nagpalaki sa akin. Oo, lahat ng taong sumira sa akin, nakala ko mapagkakatiwalaan. Nandito na ako sa tanghalan. Naalala ko ng unang pinakita ko kay Lobo. Nanood siya. Napakasaya niya ng araw na yon. Ang saya naming dalawa na kahit ganun siya. Napakatalino niya at naiintindihan niya lahat ng kwento. Alam niya na tungkol yun sa aming dalawa ang kwento. At unang halik niya, ang sumpaan naming dalawa. Pero ngayon, Lobo, nasan ka na? Hanggang ngayon naghihintay pa rin ako sa iyo. Hanggang ngayon umaasa pa rin ako sa iyo. Sa iyong pagbabalik, Lobo. Nasaan ka na? Dito kami unang nanood ng tanghalan noon. Ay, masaya ko noon. Nakasama ko si Sasing. At nahulaan ko agad na kaming dalawa ang kinikwento niya sa tanghalan na ito. Bakit parang may nanonood nata dito? May nanonood ba dito? Oo, aking anak. Lagi niyang pinapanood ang kwento ni Lobo at Sasing. Paboritong kwento niya yan. Ang sabi niya, laging hinahanap niya si Sasing, si Lobo, mula nang mawala ito. Dahil may isang babae daw na yun ang nasabi sa kanya. At ang aking anak ay may peklat sa mukha, dulot ng sunog. At wala siyang kaibigang tinatawag yung kaibigan niyang halimaw. Pero ang sabi ko, baka isang araw matutulad ka kay Lobo at makakahanap ka ng totoong kaibigan. Sabihin mo sa iyong anak na huwag siyang maniwala sa mga kwento na yun. Baka isang araw tratadorin ka rin nila katulad ng nangyari kay Lobo. Maging matapang siya sa lahat ng bagay. Tumayo sa sarili at magpakatatag. Dahil pag hindi mo yan ginawa, siyang kawawa. At ang maniwala sa mga taong hanggang salita lang. At ang importante,
huwag siyang magtitiwala sa mga taong malapit sa kanya. Dahil baka sa bandang ulit, tratagin ka lang. Kaya, huwag kang maniwala sa mga kwento ng lobo at ni Sashing. Ama, Napag-isip-isip ko na magre-retire na ako at ipapabaya ko na lang sa iba ang pagpapalakad ng mga sundalo natin para di na tayo malagay pa sa alanganin, lalo na ang mga angkan natin, at di pag-initan ng emperador. Paganda ba yun, anak? tama ang iyong desisyon, Ama. Matanda na rin kayo para makipaglaban pa. Kahit sabihin nila na ang mga sundalo ng ating angkan ay matatapang, pag sinabi nyo, susundin nila. At sana, ang papalit sa inyo ay yung namumuno na hindi magdadalang isip, ang emperador. Matalino talaga ang aking anak. Napakabait at mapagmahal. Kung ikaw ay naging lalaki sana, alam ko na magaling, matapang at mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Sa ngayon, ang lugar natin dito ay kailangan ng isang mamumuno na matalino at matapang. Wala na akong masasabi kay Majon dahil marami na siyang natutunan. Pero ikaw ang inaalala ko. Sana maghahanap ka ng lalaking gusto mo at mamahalin mo talaga. Ama naman, alam mo naman na ayoko ng lalaking manliligaw ko at nag-aalay ng kasal sa akin. Anak, may tampo ka pa ba sa akin? Galit ka pa ba sa mga nangyari? Lahat ng mga may gusto sa iyo, di mo tinanggap. Ama, Alam ko na ito ay dahil kay Lobo. Dahil alam kong umiibig ka sa kanya. Ama, alam mo, hindi ako nagagalit sa iyo o nagtatampo. Ang alam ko, pinoprotektahan mo ako palagi. Siguro hanggang doon na lang kami ni Lobo. Mahal na mahal kita, Ama. Anak, ayaw kong may mangyari sa iyong masama. Kaya, ganun na lang ako ka-stricto sa iyo. Mula sa araw na ito, kalimutan mo na si Lobo. Maipapangangong babayan sa akin, anak. Opo, Ama. Pangako. Ang sabi nung may-ari, nandito daw si Lobo. Ako nang bahala. Iwan mo na ako dito. Kailangan na makausap ko siya. Ay, ano ba ito? Parang kinakabahan ako. Malapit na ako sa kanyang silid. Kakausapin ko siya. Sino kaya ang nakita ni Tashing na lalaki? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Lubo, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz,
Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.